Sa bagong balita na ating nakalap, dumating na sa Pilipinas ang pinakabagong warship na naman ng Philippine Navy na kung tawagin ay BRP Diego Silang na isang Miguel Malvar class frigate na in-order mula sa South Korea at nagkakahalaga ang warship na ito ng nasa 12.5 billion pesos. Dumating ito sa Zambales nitong Lunes 8 ng Setyembre at winelcome ito ng BRP Jose Rizal na isang Rizal-class frigate ng Navy at ng BRP Gabriela Silang na isang offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Napakagandang balita nito dahil isang brand new na warship na naman ang dumating para sa Philippine Navy at dumadami na ang modernong vessels na magbabantay sa ating mga katubigan at titik din sa armas ang mga warship na ito. Mayroong nasa 24 na missiles ang BRP Diego Silang na kung saan ang 16 dito ay anti-air missiles na panlaban sa paparating na missiles at aircraft ng kalaban at nasa 8 anti-ship missiles na panlaban naman sa warships at iba pang surface vessels. Napakaganda din ng mga Miguel Malvar frigates dahil ang radar nito na kung tawagin ay Alpha ASA radar ay may tuturing na isa sa pinaka-advanced sa Southeast Asian nations na kung saan mas moderno pa at mas capable kumpara sa radars ng formidable class frigates ng Singapore Navy kaya hindi talaga basta-basta ang bagong warships ng ating bansa. At mayroon pang mas magandang balita dahil nasa final stage na umano ng negosasyon ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea na siyang gumagawa sa ating mga bagong warships at ang ating Philippine Navy para sa bago na namang mga guided missile frigates sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Inaasahang magkakapirmahan na ng kontrata ngayong taon at ayon sa Max Defense, nasa 34 hanggang 43 billion pesos ang ilalaang pondo na kung saan mas malaki sa 28 billion pesos na inilaan para sa Miguel Malvar frigates, kaya inaasahang mas upgraded din ang mga bibilhing warships. Nasa 2 disenyo na lamang ang posibleng pipiliin ng ating Navy at ito ay ang HDF 3200 design na kapareho sa Miguel Malvar frigates o hindi kaya ang HDF 3500 design na mas malaki at mas maraming kayang dalhing mga weapon system. Inaasahan din na magkakaroon ito ng mas maraming cells ng vertical launching system kaya mas maraming kayang dalhing anti-air missiles ang susunod na frigates ng Philippine Navy at mas capable din laban sa mga submarines dahil magkakaroon ito ng tinatawag na towed array sonar. Maliban sa mga frigates, inaasahan din na gusto din bumili ng destroyers ng Philippine Navy at isa na nga sa mga mayroong potensyal na i-offer para dito ay ang HDF 6000 design ng South Korea na mas malaki at may bigat ng nasa 6,500 tons at kayang magdala ng nasa 64 na missiles, mas malakas na radars na mayroong mas mahabang range at marami pang ibang equipments na wala sa warships ng ating Navy. At dahil nga sa marami na ang binili ng Pilipinas na mga defense equipment mula sa South Korea, inaasahan na madaragdagan ng ating kaisa-isang Puhang class corvette at matagal nang in-inspect ng ating mga Navy personnel ang mga Puhang class corvette na gustong ibigay sa ating bansa, ngunit hindi natin alam kung bakit hindi pa ito nakakarating sa Pilipinas. Samantalang sa isa pang balita, inaasahang magkakaroon ng defense agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Africa matapos makipagpulong si DND Secretary Gibo Teodoro Jr. sa Minister of Defense ng South Africa sa South Korea at ito ang magiging pinakaunang defense agreement ng Pinas sa isang African country. Sa mga hindi nakakaalam, isa ang South Africa sa mga supplier ng hukbong sandatahan pagdating sa mga artillery rounds, mga granada at iba pa, at sinasabing handa umano ang bansa na tulungan ng Pinas na makagawa ng sariling armas nito. Maraming mga sariling gawang armas ang South Africa,
Ngunit hindi pa natin alam sa ngayon kung ano ang mga armas na ino-offer sa ating bansa dahil nasa early stages pa lamang ang usapan ng Pilipinas at South Africa. Isa na nga sa maaaring pwedeng mabili ng bansa mula sa kanila ay ang kanilang mga armored vehicles dahil gusto ng Philippine Army na bumili ng nasa 200 units nito upang mas maging protektado ang convoy ng ating mga sundalo lalo na sa mga ambush ng mga lokal na rebelde. At dahil sa interesado din naman silang magsagawa ng technology transfer, umaasa tayo na masasama ito kung sakaling mayroong offer upang makagawa tayo ng sarili nating mga armas kahit na mga armored vehicles lamang. Gusto din ng ating Philippine Army na madagdagan pa ang kanilang self-propelled howitzer at mayroon ding pang malakas ang armas na pwedeng i-offer ang South Africa dito at ito na nga ang kanilang G6 Rhino self-propelled howitzer, ngunit hindi natin alam kung ginagawa pa ito sa ngayon ng bansa. At sa aking opinyon lamang, mas maganda pa rin ang offer ng France na mga Caesar self-propelled howitzer at ang offer ng Czech Republic na mga Dita self-propelled howitzer at mga armored vehicles na lang ang kunin ng ating bansa sa South Africa.